Madaling araw pa nga lang nga, naligo na ako. Pagkatapos, naglaban na nga ako ng mga damit ko kasi natambak na naman talaga yung mga labahan ko. Mag-aalas 8 ko nga natapos tong mga labahan. Pagkagising nga nila Geraldine, nag-almusal lang din sila din. Pumunta na rin nga sila ng Binyan para mamalengke. Sinama din nga nila yung dalawang bata kaya ako lang mag-isa dito sa bahay. Pagkatapos kong maisampay lahat ng mga damit ko, hinugasan ko na rin yung mga malalaking kaldero. Iba rin talaga yung pakiramdam kapag ka maagang nagigising kasi parang ang dami ko ng mga nagawa. Unlike talaga na kapag katanghali na ako bumabangon. Parang pagluluto na nga lang nga din yung nagagawa ko. Kapag ka kasi maglalaba ko, kailangan din talagang sabayan ko yung oras ng tubig. Para nga madire-diretso ko siyang matapos kasi nga may schedule yung tubig nga dito sa amin. Bandang alauna nga nagluto na nga ako ng biryani na i-deliver nga namin. Meron ngang umorder sa amin na taga Silang Cavite. Inuna ko nga na ipak yung sa kanya kasi malayo yung pupuntahan nito kaya sigurado na mahihirapan kami maghanap ng rider para nga dito. At hindi nga kami nagkamali ni Geraldine kasi alas 4 na nga dumating yung rider. Alas 2 pa nga kami nagpabook. Kaya na late din nga kami ng konting oras sa pagde-deliver kasi nga hindi rin naman namin pwedeng iwanan tong biryani dahil nga si Carlos aalis din dito nga sa bahay para nga magtinda rin ng pares. So yun, shout out sa'yo Ma'am Julita Rodriguez. Thank you sa pag-order nga ng biryani kasi kahit na ang layo-layo mo at ang mahal pa talaga ng shipping fee para lang matikman mo yung biryani nga na tinitinda nga namin. Nagulat nga ako dun sa shipping fee niya kasi nga halos kapresyo na nga ng biryani na binili niya. Nung sinend ko nga sa kanya kung magkano yung shipping fee, akala ko hindi niya na itutuloy yung orders niya. Pero dahil cravings nga niya, talagang bumili pa rin siya. Kaya thank you so much. So yun na nga, tapos na nga kami mag-deliver dito sa May Bayanan. 3 tao nga yung dinelibera namin dito. Pagkatapos sa Southville naman kami pupunta kasi meron din kaming pa-orders dito sa May Victoria Homes. Malayo din nga siya kaya ang meet up namin dito na lang sa May 7-Eleven nga ng Southville. Ang talya nyo nga, simula nung umalis kami ng bahay hanggang sa nakarating kami dito sa May Southville, talagang ang sarap ng tulog niya. Dire-diretso nga kasi nakabuelo siya dahil nga nakahiga siya. Alas 6 pasado na nga kami nakarating dito sa May Southville. Gandang-ganda nga si Tantan sa sunset kasi kitang-kita nga namin. Nadaanan nga namin yung mga nagtitraining nga sa Bucor. Napag-usapan tuloy namin ni Geraldine yung buhok niya. Kasi noon, isa sa mga pangarap nga ni Geraldine na maging Bucor dito sa May Muntinlupa. Kaya tinanong nga ako ni Geraldine kapag ka daw ba gugupitan yung buhok niya or kakalbuhin. Pag tumubo ba, ganun pa rin daw ba? Sabi ko nga sa kanya, hindi ko rin alam, baka lang magtampo yung buhok mo kasi ang ganda kasi ng pagkakulot nga ng buhok niya. Simula kasi pagkabata niya, talagang mahaba yung buhok niya. Hindi ko rin talaga yung pinapagupitan. Dati nga nung maliit pa siya, nung nagtatrabaho pa nga ako noon, tapos nanay ko yung nag-aalaga nga sa kanya. Isang beses nga, haba nga ng buhok niya noon, tapos ginupitan nga siya ng sobrang igsi. Nagulat nga ako noon kasi nga ayaw ko talagang gupitan yung buhok niya. Kaya lang wala na rin naman ako nagawa dahil nagupitan na nga ng nanay ko. So yun, wala lang, naikwento ko lang. So yun na nga, dumating na nga yung ka-meet up namin dito sa May 7-Eleven. Pagkatapos nga pinuntahan nga namin si Gerald sa bahay at dito na rin nga kami naghapunan nila Geraldine. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!